I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. A shout out sa inyo mga kababayan. Hello. Sa mga Marcos loyalists and supporters, mayroon tayong upload videos update guys. Nakikita ko. Ito po guys yung hearing ni Senator Bato itong nakarang araw ano. Ito po si Atty. Francis Del Valle. Talagang pinagdidiinan niya na talagang wala talaga si Pangulong Marcos Jr. no sa mga listahan dito sa mga PDEA leaks na sinasabi na pinagkakalat ng mga STL na joke box sa Hulog Barya, lalo na po si Tora na marluka-luka. So kung nakikita niyo dito mga kababayan, sabi ni attorney no, yan si attorney, Philippines Drug Enforcement Agency Legal and Prosecution Service Acting Director yan, clarifying that the name of President Ferdinand Marcos Jr. was never included in any of the records May 13, 2024. Ayan, itong nakaraang araw na hearing sa Senado. And sabi pa dito mga kababayan, the name Bongbong Marcos alias Bungit does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negotiation operation. So dito guys, malinaw na malinaw. Pero alam nyo ba si Senator Bato na pinaggigiit niya yung kanyang kaisipan, yung kanyang reason na talaga namang sinabi niya dito mga kababayan. Tingnan nyo si Senator Bato. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-chief PNP ako, wala talaga ako nakita about the information. Ako mismo honestly speaking, wala akong nakita. Galing sa kanya yan mga kababayan. Kaya ko in-upload ito kasi maiksi dapat. Kasi yung next video natin na napakahaba, no? Yung full hearing nila. So, malinaw na malinaw dito mga kababayan. Kahit si Senator Bato nagiging chief PNP, wala po siya nakita, no? Pero sabi niya dito guys, hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwedeng magiging subject sa information galing from somebody. Biro niyo mga kababayan, ang ganda-ganda na nga yung sinasabi niya, pero mayroong kasunod. Alam niyo, sa totoo lang sa nakikita ko ito kay Senator Bato, parang talagang pinagigiit at dinidiin niya talaga na nandoon si Pangulong Marcos Jr. Guys, alam nyo, una-una si Pangulong Marcos Jr., inalagaan niya yun po ang kanyang apelyido sa Marcos kasi dekada na po sinisiraan yan. At sila po, mga kababayan, I don't think nagagawin ni Pangulong Marcos Jr. dahil alam niya, isa siyang kilalang tao sa buong mundo at hindi niya po dagdagan ang mga bintang na talagang dekada ng ginagawa sa pamilya niya. So isa pa mga kababayan, tingnan nyo naman ang kanyang sitwasyon, yung kanyang pamilya na talaga naman very well mannered to, very disciplinary, galing sa kanyang mga magulang. Pagdating naman sa mga anak niya, very classy ang dating, very professional. So paano nyo nasasabi ito si Pangulong Marcos Jr. talaga ay gumagamit sa mga ganyang mga hindi ka nais-nais na mga droga-droga na yan? Hindi po ako naniwala. Lalo kung ngayon ang iginigiit nyo ngayon sa kasalukuyan ay Pangulo ng Bansa. Nako mga kababayan, pwede ba? Ititigil na dapat yan. Kasi si Pangulong Marcos Jr. mga besa, nasa matinong kaisipan. Napakatalinong tao. Alam niyo pag nag-adik-adik ka, baka na guys, lagi kang out of mind, guys kumbaga makakalimutin ka kung ano-anong pinagsasabi mo, paiba-iba kasi nadudurog yung utak mo sa mga guys sa mga chemical galing sa mga droga na yan tulad nung isang taong palamura, 'di ba? Paiba-iba. Kasi sabi niya nagmamariwana siya. Yun ang totoong adik-adik. 'Di ba? Pero si Pangulong Marcos Jr. napakatino, no? Na kaisipan, the way na magsalita siya, mag-i-speech siya, dire-diretso,
Lalo na pag sa state visit niya, makikipasalamuha siya sa mga malalaking businessman sa buong mundo. Ang ganda yung kanyang pagdi-deliver ng pag-elaborate yung kanyang speech sa harapan. Kaya lahat mga banyaga bumibilib sa kanyang galing. Pero nyo yun, sino ba namang luko-luko, stupidong tao, pagbintangan mong isang napakagaling na pangulo at matalino pa? Diba? Siguro isa lang guys ang nakikita ko to, yung talagang inggit, paninira lang talaga, para lang tanggalin sa pwesto, pero there's no legal basis. Wala po kayong sapat na patunay para tanggalin sa pwesto. Wala kayong maibuta, sitaga nyo sa bato, sa ulo ni bato. Wala po guys, as in talaga. Kaya ito si Senator Bato, ewan ko, naniniwala sa kay Morales Wala siyang tiwala sa sarili niya. Siya na po ang mismo nagsabi, no? Honestly speaking, wala akong nakita. Wala pala Ito yung sinabi ni attorney. Kasi guys, kung mayroon talagang pangalan si Pangulong Marcos, nananatili sa database yan Kahit matagal na yan Nakalagay doon Pero kaso wala Yan ang ginigiit ng PDEA. As in wala. Sabi na naman ng mga DDS, pinagtatakpan nila si Pangulong Marcos. Hoy, excuse me. Ang mga PDEA, pag talagang nandyan yan, talagang ibubulgar nila yan. Walang walang favor-favor kahit pangulo ka pa. Kayo naman, di ba? Yan ang mahirap. Ito po guys ay sinabi po ng Impact Leadership. Di ba? Sabi nga ni Impact, Danim Bongbong, inulit lang Danim Bongbong Marcos does not appear in the National Drug Information System. Yan guys, gawa-gawa lang ni Digong yan. Gawa-gawa lang yan. Puntos ko lang dito guys. Ngayon, yung sa pagkakasulukuyang Pangulo siya, do you think nagagamit ang Pangulo? Grabe naman kayo. Kautak nyo pa naman, utak pulbura. Mag-iisip kayo sa Pangulo. Huwag nyo itulad kay Digong. Si Digong nagmamariwana yan Malinaw yan. Siya daw na mismo sa interview na nagsabi niya. At nabasa ko ito sa Inquirer Yan ang hirap sa inyo, mga kababayan. Ito lang nagmamagaling. Itong mga asong kalye na STL sa social media na laging tumatahol. Yung barking everywhere. Na parang mga jukebox pa ulit-ulit. Diba? Hulog kang barya. Means bayaran Parang ganun ang dating, no? Attorney Francis De Valle, Acting Director of the Legal and Prosecution Service of the Philippines Drug Enforcement Agency, PDEA, clarifies that the name of President Ferdinand Marcos Jr. was never included in any of their records. Senator Bato, chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug, admitted that he did not see the president's name on the drugs list during his time, and Chief PNP Philippines of National Police. However, ayan na naman si Bato De La Rosa added that he is not implying that Marcos couldn't have been the subject of information from somebody. Ito kasi naniwala sila kay Tura-Tura. Tapos naniniwala sila dito kay Mulalis na ito sang katutak ang kaso nito. 'Di ba? Yung mga false full testament niya na maling information. Talagang grabe to. Ang galing niya gumawa ng fake istorya, mga besa. Kung mahinang utak mo nito, mapapaniwala ka dito kay Morales. Pero hindi niya kayang mautakan ang Pangulong Marcos Jr. Dahil mismo si Pangulong Marcos Jr. alam niya sa sarili niya na matino siyang tao. Siguro ito nakabatak ito si STL si Hulog Barya na Jokebox King. So dito guys, dito pa lang malinaw na malinaw yung sinabi ng PDEA na walang sapat na ebidensya. Na kung ako sana si Senator Bato, itigil niya na dapat yun, mga bes. Tapusin na niya. Kasi malinaw na malinaw, mga kababayan At isa pa, sinabi ng Sintlux, negative ang resulta. Alam nyo bang 2 beses nagpatingin ang Pangulong Marcos Jr.? Dapat dito magsalita ang NBI Bakit? Panoorin nyo, mga kababayan, no? Itong sinabi mismo ng dating ES niya, si Attorney Vic Rodriguez. Ito si Attorney Vic Rodriguez, kuda ng kuda sa mautog rally nila na hindi niya nakalimutan niya na may video siya. Okay? Dahil dito guys para sa akin, dapat ito si Senator Bato, itigil niya na. Walang mapapala guys. Kahit pigain nyo ng pigain, hindi
nyo kayang kumbaga ididiin si Pangulong Marcos Jr., wala kayong maibubutas, 101% yan. Hindi nyo kayang pataubin ang taong matalino. Kaya dito guys, panoorin nyo yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Kayo na pong bahalang musika guys, Kung ano po yung isinabit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako na isa pa tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari, wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahan nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa. So yun mga kababayan, malinaw na malinaw, no? Yung sinabi ni dating ES Attorney Vic Rodriguez na siya na po ang nagsabi, no, na negative ang Pangulo. Actually, dalawa po yan yung sa PNP dahil dito sa license to carry ng kanyang baril. So sana po tigil-tigilan nyo na yan, no? Hayaan nyo na si Pangulong Marcos Jr. ang ang magtatrabaho para sa bansang ito. Tigil-tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala at wala kayong maibuta sa kanya. So dahil dito mga besa, sa cocaine, sa shabu, drugs, dahil nga dito sa license to carry, dahil mayroon siyang baril. I think every 2 years, ewan ko guys kung ilang years bago ka magpa-test uli pag naglisensya ka ng baril, wala akong alam dyan. So dahil dito, laging mayroong baril ang Pangulo, license to carry, na lagi niyang nire-renew yan, for sure, negative, no? So, yung mga ginagawa nyo, haka nyo lang yan, gawa-gawa, ay tigilan nyo, wala kayong maibuta sa Pangulo. So, dahil dito, mismo si Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi niyan. Ito naman si Attorney, kuda ng kuda. Kuda ng kuda sa social media, kasama ang mga utog rally. Nakalimutan niya na mayroong siyang video. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines.